Atin pong alagaan ang ating paningin sapagkat ang malinaw na mata ay katumbas ng masiglang pamumuhay. Sa pagselebra natin ngayong Enero ng International Eye Care Month, atin pong pag-usapan kung bakit nga ba natin kailangang pangalagaan ang ating mga mata. Ano-ano nga ba ang karaniwang sakit sa mata? Kailan tayo dapat magpakonsulta sa doktor at paano nga ba ang tamang paraan ng paggamit ng eye drops o pamatak sa mata? Ang paningin at pag-unawa sa ating paligid ay nangyayari sa pamamagitan ng ating mata. Ang magandang paningin ay nagbibigay daan sa atin na makakita ng mga bagay ng maayos at malinaw. Ito ay mahalaga para sa kaligtasan sa pang-araw-araw na gawain. Kapag ikaw ay nagmamaneho, naglalakad o gumagamit ng mga kagamitan tulad ng cellphone o panonood sa TV, ang mabuting paningin ay nagbibigay daan sa atin na makaiwas sa mga aksidente at mapanatili ang ating kaligtasan. Ito ay nakakatulong sa pagiging produktibo sa araw-araw na gawain, lalo na ngayon at mas nakadepende tayo sa teknolohiya. Lubhang maaapektuhan ng ating pangkalahatang kalusugan at kapanatagan ng damdamin kung tayo ay may problema sa ating paningin. Higit sa kalahating milyon na Filipino ang naitala na clinically blind o hindi na makakita sa parehas na mata noong 2011. Ang ilan sa mga karaniwang sakit na mararanasan natin ay ang mga sumusunod. Sa nearsightedness o myopia, ang mata ay hindi makakita ng malayong bagay. Kapag farsightedness o hyperopia naman, malabo ang paningin pag malapitan, ngunit maayos na makakakita ng malayong mga bagay. Ang astigmatism ay ang irregular na hugis ng cornea o lens sa mata na nagreresulta sa paglabo ng paningin. Dulot naman ng pagtanda ang presbyopia na nakapagdudulot ng pagkakaroon ng hirap sa pagtingin sa malapit na mga bagay. Kakailanganin ng salamin upang maiwasan ang paglabo ng paningin sa mga sakit na ito. Ang isang pamamaga naman ng mata dulot ng impeksyon o allergy ay tinatawag na conjunctivitis, sore eyes o pink eyes. Dulot din ng pagkatanda ang katarata na kung saan ang isang parte ng mata ay pumuputi dahil sa pamumuo ng protina na nakapagdudulot ng pagkabula. Ang glaucoma naman ay isang kondisyon na kung saan tumataas ang presyon ng mata. Maaaring magdulot ito ng pangmatagalang pinsala sa mata kung hindi ito maaagapan. Sa dry eye syndrome naman, ang mata ay hindi nakakapag-produce ng sapat na luha o ang luha ay hindi sapat ang kalidad na nakapagdudulot ng sensasyon na parang may buhangin sa mata, pagluluha o pamumula ng mga mata. Sa strabismus naman, ang mata ay hindi nagtutugma at mapapansing involuntaryong pumupunta sa iba't ibang direksyon. Sa stye o kuliti naman, magkakaroon naman ng pamumula at masakit na bukol sa talukap na mata. Kadalasang sanhi ng impeksyon ng mga glandula sa talukap ng mata. Ang ilan sa retinal disorders ay retinal detachment, diabetic retinopathy, at iba pang kondisyon na nakakaapekto sa retina na nakapagdudulot din ng pagkabulag kung hindi naaagapan. Paano nga ba natin maaalagaan ang ating mga mata? Magsuot ng mga sunglasses na nagbibigay proteksyon sa mapinsalang UVA at UVB lights galing sa araw. Magsuot ng tamang mga protective glasses o goggles base sa inyong trabaho. Kumain ng mga gulay na kulay dilaw at berde at mga isdang mataas sa omega-3. Ang regular na ehersisyo ay nakakatulong sa pag-manage ng presyon ng dugo, kolesterol at diabetes. Ang presyon ng dugo at asukal sa dugo ay mahalagang bahagi ng kalusugan ng mata. Ang hindi maayos na antas ay maaaring magdulot ng problema sa mata o paningin. Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng mga sakit sa mata dulot ng pagtanda. Ang maagang pagtuklas o paggamot ay maaaring maiwasan ang pagkawala ng paningin. Sa mata ay susi upang maiwasan ang pagkawala ng ating paningin. Ang regular na pagsusuri sa mata ay mahalaga dahil may mga karamdamang maaaring walang anumang sintomas.
Ang mga sumusunod na sintomas, kahit na pansamantala lamang, ay nangangailangan ng agarang pagpapakonsulta sa doktor. Pamumula at pananakit ng mata ay isang emergency, partial o kumpletong pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata, doble ang paningin, paglabo ng paningin, sugat sa mata o sa buto na pumapaligid dito, labis na pangangati, pagmumuta o pamamaga ng mata. Bilang isang parmasyutiko, ito po ang aming paalala. Bago magbigay ng pamatak, atin pong tandaan, suriin ang tamang uri ng pamatak na ibibigay at tignan ang ating reseta. Siguraduhin ang binibiling eye drops ay mula sa lehitimo at rehistradong botika lamang. Alamin ang oras na pagbibigay ng mga pamatak at bilangin ang tamang dami ng pagpatak. Tuklasin kung saan banda ng mata ipapatak ang gamot, suriin ang petsa ng pag-expire ng eye drops. Tiyaking tama ang storage ng pamatak, ilan sa mga ito ay kailangang ilagay sa ref, samantalang maaaring masira ang iba kapag nakatabi sa napakalamig na temperatura. Hugasang mabuti ang iyong mga kamay bago magsimula. Sa pagbibigay naman ng pamatak sa mata, alisin muna natin ang takip ng pamatak. Maingat na hilahin pababa ang balat sa ibabang bahagi ng mata. Ilagay ang patak sa loob ng pink na bahagi sa ibabang parte ng mata. Huwag hayaang magdikit ang dulo ng pamatak sa anumang bahagi ng mata upang hindi ito makontamina. Paminsan-minsan, pumikit ng ilang beses para makatulong sa pagkalat ng gamot sa ibabaw ng mata. Maaaring tumulo ang ilang gamot habang pumipikit ka. Huwag mag-alala, gamitin ng malinis na tissue para patuyuin ang paligid ng iyong mata, ngunit mag-ingat na huwag hipuin ang mga mata mismo. Kung tutulungan mong magpatak ang inyong kaanak o kakilala, tiyaking tama ang posisyon nila. Mas mainam kung nakaupo para mas madali ang pag-angat ng ulo pataas. Minsan, mas madali kung ilalagay mo ang palad ng iyong kamay sa ibabaw ng kanilang noo habang nagpapatak upang maiwasan ang pagkatusok sa mata. Lagi po nating tatandaan na pwede po tayong magtanong tungkol sa inyong mga gamot sa aming mga parmasyutiko. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin at mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page gamit po ang PJG Telepharmacy. At kung gusto nyo naman pong magpakonsulta, makipag-ugnayan lamang po sa PJG Telehealth FB page. Maraming salamat po sa panonood. Ating pong tandaan, ang malinaw na mata ay katumbas ng masiglang pamumuhay.